online service today. Come on, let us worship God together. Wherever you are right now, come and let us worship our one true God today. I was lost in shame, could not get past my pain till He called my name. I'm so glad He changed me. Darkness held me down, Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm with Jesus. I've been the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. Come on, declare. Because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. Come on, let's shout it out. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, church, sing it out. Yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, He's mine. Yes, You're mine, God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, saan man po kayo nakakapanood sa ating pong online stream. Gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday, amazing people of God. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan po ngayon, gaano man katindi, gaano man kahirap, gaano man ka-challenging, kagaya ng lagi ko pong sinasabi almost every single Sunday, gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay
na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Welcome po kayo sa ating pong online pananambahan and gusto ko po kayong sabihan na napakabuti po ng ating Panginoon. God is good all the time and all the time God is good. Welcome po kayo sa ating pong second installment ng ating brand new series for the month of August entitled Hot Seat. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Hot Seat, Dealing with Life's Greatest Questions. Alam niyo po, ang buhay po ay punong-puno po ng mga iba't ibang katanungan, kagaya ng 1 plus 1, 2 plus 2, what if, bakit ganito, bakit ganyan. Isa sa mga pinakamahirap pong sagot is, who am I? Sino ba talaga ako? That speaks of our identity. Where am I going? O saan ako papunta? Saan patungo ang aking buhay? That speaks of destiny. That speaks of, alam mo yun, yung saan po tayo papunta? Where I am going? Is there any hope sa mga problemang pinagdadaanan po natin? Ano ang purpose ng buhay? Bakit ako humihinga? Alam nyo po, nakakalungkot lamang isipin sa mundo po natin ngayon. Sobrang tindi ng mabilis na takbo ng mundo po natin ngayon, punong-puno po ito ng mga distractions. At kung minsan, yung mga distractions na ito, by the way, hindi ito yung mga discouragement, ha? Although, yung discouragement, distractions yan. May mga distractions po sa atin na hindi sa negative side. Hindi problema, hindi, alam mo yun, hindi kapighatian. Meron po tayong mga distractions ngayon na masaya, na mukhang maganda sa simula. Pero ang katotohanan po, bandang dulo, wala po pa rin pala siyang kwenta o meaningless po siya. Ang dami po natin, papapansin niyo po sa social media, sobrang dami po natin ng mga pursuits o yung mga hinahabol, hinahanap, ginagawa o yung mga goals po natin sa buhay. Kaya kagaya po ng career, maybe some of us ay ang pursue natin ngayon, career. Maybe some of us, ang pursuit in life natin is pera. Maybe some of us, ang pursuit po natin ay kasikatan o yung iba naman sa atin, yung mga single dyan. Shout out sa mga singles, no? Ang ating mga pursuit is relationship. At alam nyo, lahat po ng nabanggit ko, pera, career, kasikatan, relationship, lahat po yan ay meron pong kanya-kanyang pangako. Kapag ka nakuha mo ang pera, kapag nakuha mo na yung certain amount of success sa buhay, yung kasikatan, magiging masaya ka. Pag nakuha mo na itong relationship na to, magiging buo ka. Pero alam nyo kung minsan, sad to say, kapag ka nakuha mo na yung mga bagay na ito, marirealize mo na, akala ko ito na. Akala ko magiging masaya ako. Akala ko magiging joyful ang buhay ko. Akala ko mabubuo ako. The reality is hindi pa rin pala. Parang ikaw ay binigyan ng isang magandang, alam mo yun, magandang regalo na, o isang box, no, na maganda yung gift wrapper, nakaka-excite, maganda yung pagkakabalot, pero pag binuksan mo siya, wow, wala palang laman. Kaya po sobrang importante that sometimes nagpo-pause po tayo, nagre-reflect tayo, at tinatanong po natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na kapag ikaw ay Kristiyano at ang iyong pananampalataya ay according sa salita ng Diyos, ano po ba talaga ang mahalaga? Sometimes we need to pause at tanungin natin, saan ba talaga ako dapat nakafocus? Bakit? Kasi po hindi lahat ng kumikislap at kumikinang ay diamond. Ulitin ko, hindi lahat ng bagay na nakikita po natin dito sa mundo na seemingly maganda at maganda ang kinang ay diamond. At hindi po lahat ng palakpak sa mundong ito ay tama para po sa atin pong kaluluwa. Now, may pag-uusapan po tayo sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood, sa buhay po ng isang hari na ang pangalan po niya ay si King Solomon. Solomon was the wisest, listen to this, wisest and wealthiest king, at naranasan niya po everything in life na pwede pong i-offer ng mundong ito. Wisdom, yung work, yung pleasure, yung wealth, and even foolishness. Yung si Solomon po, si Haring Solomon, the wisest man who ever lived. Nag-search po siya ng sagot sa mga life's greatest questions sa pamamagitan po ng, yun nga, binanggit ko kanina, wealth, pleasure, work, and even yung wisdom. And after doon, sa mga pag-search po niya, sa mga karanasan niya, meron po siyang conclusion, yung the bottom line of life. And after all the searching, kinungkulod po niya sa pamamagitan ng mga powerful truths na pag-uusapan po natin. Buksan po natin ang ating mga Bible. Join with me sa Ecclesiastes chapter 12, verses 13 through 14. Pero babasahin ko po, gusto ko po basahin natin sa
Tagalog Contemporary Bible o TCB. Sa Tagalog po niyan ay mangangaral. Mangangaral, 12:13 to 14. So, ito po yung pinaka-last chapter ng Book of Ecclesiastes. At pinaniniwalaan po ng mga scholars na ito po yung pinakahuling naisulat po ni King Solomon. Now, ito pong Ecclesiastes na ito, meron pong 12 chapters at yung first 11 chapters, chapters 1 through 11, andun po yung kanyang pagsasearch, andyan po yung mga observations niya sa life. Matalino ito mayaman pa ito. Pero ito po yung kanyang conclusion sa buhay. Sabi po ng verse 13, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito, meaning naintindihan, narinig, chapters 1 hanggang chapters 11. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Basahin po natin sa verse 14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang context po nito, kagaya po ng sinabi ko kanina, si King Solomon ay ang siyang sumulat po ng Book of Ecclesiastes. Isa po siyang tao na naka-experience ng lahat na kayamanan, karunungan, babae, power, and even success. Na-try niya na po lahat. Nag-aral po siya ng philosophy, nagpakasasa po siya sa buhay, nagpatayo po siya ng mga malalaking buildings, meron po siya mga projects, at sobrang yaman po niya. Pero sa bandang dulo ng kanyang buhay, ito nga po yung conclusion niya, meron po siyang binanggit. Ano ang conclusion niya? Alamin po natin. So umaga, tanghali, gabing ito, anong oras po kayo nakakapanood, samahan niyo po ako. Join me in our message entitled, The Bottom Line. Can you type that in the chat, The Bottom Line? Ang tanong po na ating sasagutin, what on earth am I here for? Baka yan po yung tanong nyo. Pinag-usapan natin last week, who am I? Sino ba talaga ako? Ano ba yung mga magagawa ko? Sino ba ako sa mata ng Diyos? Ngayon, ang sasagutin po natin, what on earth am I here? Ano ba talaga purpose ng buhay ko? Pag-usapan po natin yan. Type that in the chat. Kung ready ka na, sabihin mo, I am ready. Yung iba naman, I am ready to receive. Kung ikaw po ay handa ng tumanggap ng salita ng Diyos, basahin po natin yung verse 13. Now, all has been heard. Sa English po, sa NIV. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. What on earth am I here for? Point number 1, fear God. Come on, i-type nyo nga po sa comment section, fear God. Pag sinabi pong fear, sa salita pong Hebreo, lalabas po ang salitang yare, na ibig sabihin ay dalawa po, to fear and to revere. Alam niyo po ba ito pong Hebrew word na yare ay kadalasan po tinutukoy sa Bible. Ito pong fear of the Lord ay meron pong dalawang, did you know, na meron pong itong dalawang malalim na kahulugan. Una, depende sa pagkakagamit. Pwede siyang magkahulugan na matinding takot, as in, nagkakaroon ka na matinding pangamba na para bagang alam mong meron ka kasi nagawang mali at alam mong merong consequence. But at the same time, sa pangalawa pong banda, pwede rin po itong, ang ibig sabihin nito ay awe or reverence. Ibig sabihin po niyan, yung sobrang respeto at paghanga at pagmamahal mo sa isang makapangyarihan at kamanghamanghang Diyos. So, ano yung pwede nating matutunan dito? Ano ba ibig sabihin nito? What does it mean to fear God? Number 1, fear of the Lord means to hate evil. Come on, pwede pong i-type mo sa comment section, hate evil. Kanina po, binanggit ko po yung Hebrew word niyan, yung yare. Basically, ang meaning nito, tumutukoy sa matinding takot. As in, literal na natatakot ka kasi merong banta ng consequence o punishment. Yung tipong nanginginig ka talaga, nanginginig ka sa takot at tumatakbo ka palayo. But in this case, ito po sa context na binasa po natin, yung Hebrew word po nito na fear, sabi ng Bible, fear God. In this case po, ang context po nito, paglayo. Pwede po bang i-type sa comment section, paglayo? Paglayo, hindi kay Lord, kundi paglayo sa ayaw ni Lord. Yan. So, para mas maunawaan po natin, ibig sabihin po nito, hindi ka lumalayo kay Lord, kundi lumalayo ka sa mga ayaw ni Lord. Ibig sabihin, bakit ka lumalayo? Kasi meron kang respeto sa Kanya.
Kaya ka umiiwas sa kasalanan dahil hindi dahil takot ka lang maparusahan kanya, kundi ayaw mong masaktan ng kanyang puso. Ayan po ang tinatawag natin sa Bible na reverential fear. Kaya sa mga nagsasabing, bakit ka matatakot sa Diyos? Diyos siya. Di ba mapagmahal siya? That's wrong. Matatakot ka sa Diyos in a sense na matatakot kang gumawa ng mali, hindi dahil sa punishment, kundi sa sobrang respeto mo at pagmamahal mo sa Kanya. Proverbs chapter 8 verse 13 says, The fear of the Lord is to hate evil. Uy, mabigat ito. Ang takot daw sa Diyos, ibig sabihin niyan dapat hate mo ang evil. Pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate. Pag sinabi pong I hate, sanay. Pag sinabi pong sanay sa Hebrew, to hate, enemy, odious. Parang ang sinasabi po ng Proverbs 8:13, kung talagang takot ka sa Diyos o may takot ka sa Diyos, hindi ka lang basta iiwas sa kasalanan. Pakinggan nyo maigi. Mamumuhi ka. Magagalit ka talaga sa mga bagay na ayaw ni Lord. Oy, sanay. Ang tanong, sanay ka ba sa mga bagay na ayaw ni Lord? O sanay ka na gawin yung mga bagay na ayaw ni Lord? Yung Hebrew word po na ginamit dyan, yung sanay, ibig sabihin yan, hate, para pong kaaway. In short, nasusuka ka sa kasalanan kasi alam mong lason ito sa iyong kaluluwa. Una, sa iyong kaluluwa. And ultimately, lason ito sa relationship mo sa Diyos. Kaya kung ano yung mga bagay na ayaw ni Lord, dapat ayaw mo rin. Yung mga bagay na kinamumuhian ni Lord, dapat kinamumuhian mo rin. Yung iba sa atin nakakalungkot, ayaw na nga ni Lord yung pride. Gustong-gusto pa ng pride. Alam nyo ba, sabi ng Bible, pride goes before destruction? And ayaw ni Lord ng mga taong nagmamataas. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ayaw ni Lord ng pride. Pero dapat ayaw mo rin yun. Iba sa atin, Pastor, pride na nga lang ang meron ako. No. Bakit isusuko ko pa? Kasi ayaw ni Lord ng ma-pride. Pagdating sa kayabangan ng puso, ayaw ni Lord yun. You see, kung meron tayong takot sa Diyos, marunong kang makinig sa correction, marunong kang magsuko ng iyong kayabangan. Pagdating sa alam mo yun, sa mga salita natin, yung mga green jokes, yung mga bastos, ayaw ni Lord yun. Iba sa atin, gustong-gusto pa. Kung takot ka talaga sa Diyos, kung nire-respeto mo si Lord, hindi lang dahil paparusahan ka niya, kundi mahal mo siya at nire-respeto mo siya, mataas ang tingin mo sa kanya. Kung ayaw niya doon sa mga hindi magagandang jokes, dapat ayaw mo rin. Yung mga murahan ng murahan, iba sa atin, tuwan-tuwa pa. Yung mga tito-tita, tinuturuan pa yung mga pamangkin nila. Sige, murahin mo. I-dirty finger mo. Ayaw ni Lord ng ganun. Dapat kinamumuhian mo rin yung mga chismisan, pagdating sa sexual sins. You don't entertain lustful thoughts or lustful contents kasi ayaw po iyon ng ating Panginoon. Real talk lang po mga kapatid. Ilalayo ka ng takot mo sa Diyos sa ikasisira ng buhay mo. Let me just repeat it. Ilalayo ka ng takot mo sa Diyos sa mga ikasisira ng buhay mo. Sabi po ng Hosea chapter 4 verse 11. By the way, itong si Hosea, isa po siyang propeta sa northern part ng Israel. Na kung saan, kung aalamin yung history niyan, si Hosea isang propeta na kung saan inutusan ni Lord na mag-asawa ng prostitute para i-illustrate sa Israel kung gaano sila kamahal ng Diyos. Now, tignan nyo. Hosea 4:11. Sexual sins, strong drink, and new wine ruin a person's ability to think straight. Pag sinabing to think straight, mag-isip ng tama. So, ibig sabihin, ang kasalanan, sorry for the word, ay nakakabobo. Gaano karami sa atin na nagsimula ka sa iyong pananampalataya, sobrang talino mo, sobrang wise mo, but the moment na pumatol ka sa offer ng demonyo, the moment na pumatol ka dun sa sinasabi ng karnal na katawan mo, nagsisimula ka ng hindi makapag-isip ng tama. Kaya pansinin mo kapag yung isang tao, punong-puno na ng mga hidden sins, ng mga sexual sins, ng immorality, ng pagsisinungaling, ng mga pride, hindi sila nakakapag-isip ng maayos. Ang una nilang i-give up, listen to this, ang una nilang i-give up, yung kanilang relationship kay Lord, yung gawain ng Panginoon, yung mga bagay na gustong-gusto ni Lord na gawin natin, yun yung una nating sinusuko. Why? Kasi nakakabobo ang pagpapatuloy sa gawain na masama. Listen to this very carefully. The fear of the Lord is not just about being afraid of punishment. It's about valuing what God values and hating what He hates. Kung totoong takot ka sa Diyos, pinapahalagahan mo ang pinapahalagahan ng Diyos.
Kung totoong may takot ka sa Diyos, galit ka sa mga bagay kung saan galit din ang Diyos. Kung mahal mo si Lord, mamumuhi ka rin sa mga bagay na sumisira ng relationship mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, ano ibig sabihin ng fear God? Una, fear God, pakinggan nyo maigi, means to hate evil. Pangalawa, to fear God o fear the Lord means to honor God. Pakitype po sa comment section, honor. So, dalawang H po yun. Una, hate evil. Pangalawa, honor God, revere. Ito yung takot kang gumawa ng masama dahil nire-respeto mo ang Diyos kasi ino-honor mo siya, mahal mo siya. Pakinggan niyo po itong maigi. Hindi ka sumusunod sa Diyos dahil takot ka lang sa consequence, kundi dahil mahal mo ang Diyos at ayaw mong mawalan ng respeto sa Kanya. Di ba ganyan po tayo sa ating mga sinisinta, sa ating mga mahal sa buhay? Ayokong gumawa ng masama sa asawa ko. Ayokong masaktan yung anak ko. Bakit? Kasi mahal ko sila. Nire-respeto ko yung asawa ko. Nire-respeto ko yung boss ko. Nire-respeto ko yung kaibigan ko. Pakinggan niyo po itong maigi, mga minamahal ko pong kapatid. Ilalayo ka ng takot mo sa Diyos sa ikakasira ng buhay mo. At ilalapit ka naman ng takot mo sa Diyos sa ikakaayos ng buhay mo. Kaya mga kapatid, anong pwede natin matutunan dito? Yung mga bagay na ikakasira ng buhay mo, ng pamilya mo, ng finances mo, dapat hindi mo iyon ginagawa. May takot ka dapat sa Diyos. Kasi ang takot sa Diyos, nakakaayos po ng buhay yan. Ang takot sa Diyos, nakakapagbigay ng strong bond sa family. Marami pong mga pamilya na hanggang ngayon, yung mga mag-aasawa, strong pa rin sila, hindi sila perfect. Pero dahil sa takot nila sa Diyos, hindi nasira ang kanilang pamilya. Gaano karaming pamilya ngayon ang wasak? Kasi yung tatay o yung nanay, yung babae o yung lalaki, hindi natakot sa pangangalon niya. Ilalapit ka po ng takot mo sa Diyos sa maayos na buhay. Kaya piliin mo yung integrity over popularity. Hindi porket uso gagawin mo. Turn away from secret sins. Matakot ka sa Diyos. Hindi porket hindi nakikita ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo ay hindi na nakikita ng Diyos. Make God-centered decisions. Hindi lamang sa leadership, kundi sa personal life mo, sa business mo. Kaya importante po yung takot sa Diyos. Kasi gaano karaming mga pamilya, kumpanya ngayon ang nasisira because wala pong takot sa Diyos. Wala pong karunungan. Ulitin ko po, nakakabobo ang hindi pagre-recognize o nakakabobo ang hindi pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pero nakakatalino po ang pagkakaroon ng reverential fear of God. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot po sa Diyos, diyan po nag-uumpisa ang karunungan. At ang karunungan pong ito ay hindi nanggagaling sa mundo. Ang karunungan pong ito ay nanggagaling mismo sa banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako pumunta sa point number 2, I want you to listen to this video, this exhortation carefully. Hello everyone, and I am DJ, a servant of God under Amazing Hope Crossover Campus. So, mapagpalang araw Crossover family, and allow me to share a short testimony about how God taught me to praise Him through giving. So, there was a moment or season sa buhay ko na I felt tight or pinagdadaanan tayo, not just financially, but also in my faith, because everyday battle yan, yung ating spiritual battle. And I was praying for breakthroughs, and I found myself holding back in giving kay Lord. But I realized yung moment na hindi siya sa amount or hindi yung amount na pinibigay natin ni Lord. It's all about trust and obedience to Him. I was reminded, yung sinabi ni Lord doon sa Book of Luke, verse 38, sabi ni Lord is, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, sabi dyan ni Lord, yung tinamaan talaga dyan kasi hindi lang dahil may promise of blessing si Lord dyan, pero ni-reveal dyan sa verse na yan na how generous God is, gaano ka-generous yung puso natin, Panginoon. Kasi He's a giver, and when we give, we reflect ourselves to His character. So, siyempre sa umpisa, when we give, it was a sacrifice, but
when we continue to give, yung puso natin, babaguhin natin. Kung baguhin ni Lord, kung nagbibigay tayo. Kasi ma-overflow yung gratitude natin na before na hindi natin siya nare-realize na yung mga blessings na binibigay ni Lord, hindi natin napapansin. Kung mapapansin natin siya, pag tayo, nagigib na tayo, cheerfully din, and not just in finances. So, mararamdaman mo kung gaano ka generous ni Lord din sa ating finances, kung nagkakaroon tayo ng peace, joy, and of course, yung mga answered prayers na akala natin hindi na-answer ni Lord, pero sinagot niya sa ibang paraan. So, when we give, sinabi din ni Lord doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi doon is, God loves a cheerful giver. So, giving is not just, again, the size of the gift, but the size of our praise and trust in our Lord. No? Every time we give is like saying, Lord, I trust in you more than my own resources. So I believe in you as my provider. So, encourage you, mga kapatid. So today, as we give, let's see, tignan natin siya, na it's just a normal routine sa atin. Let's see is an act of worship. No, a way of lifting our hands and hearts to God, saying that, thank you, Lord, for all of you've done for me, and all you will do sa buhay ko sa mga susunod pa na araw at panahon. So let us give with joy, let's give with praise, and let's keep knowing that our faithful God will never fail us. So kailanman di tayo binigo ni Lord. So yeah, let's keep with a cheerful heart. Praise God! Purihin ng Panginoon. So point number 1 po, importanteng matutunan natin. Bakit ako nandirito sa mundo? Bakit ako nabubuhay? What on earth am I here for? To fear God. Pangalawa po, sabi po ng verse 13. Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Una po, fear God. Pangalawa, follow God. Come on, type that in the chat. Follow God. Now, I want you to understand that to follow God means, pakinggan niyo po itong maigi, ang pagsunod po sa Diyos, ito po ay active and comprehensive. Pag sinabi pong comprehensive, buo, hindi hati, hindi 99, hindi 98, hindi 60, hindi 50, buong katapatan at commitment sa pag-align mo sa will, sa word, and ways of God. Tatlong W po yun. Type niyo po sa comment section. Sa will ni God, sa word ni God, at sa ways ni God. Yan po yung pagsunod sa Diyos. Kaya po ito pong salita pong Hebrew niya na keep. Type niyo nga po sa comment section. Keep. K-E-E-P. Yan pong salitang keep na yan, galing po yan, English word na yan, galing po yan sa salitang Hebreo, na ang ibig sabihin po ay shamar. Hindi po yan lugar sa may Bisaya na Eastern Shamar. Samar po yun. Pag sinabi pong shamar, it means to guard, to watch over, to protect, and to preserve, observe, obey. Simple lamang po, pag sinabi pong shamar, napaka-importante pong matutunan nyo nito. Pakinggan nyo po ito maigi. Yung Hebrew word po na shamar ay meron pong malalim at marami po siyang kahulugan. At sobrang importante po na dapat maintindihan natin itong salitang shamar para po malaman natin ano ba talaga ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng shamar ay meron pong pag-alaga at pagbabantay na merong matinding pag-iingat. Now, tignan nyo, ganda nito. To guard, bantayan, sino ba dyan ang Yan, parang ganyan. To watch over. Sige, ako na magbabantay. Parang lifeguard, di ba? To protect, para mga police. To preserve. Now, ito pong shamar na ito, pwedeng literal, pwedeng figurative. Ang pagkakagamit niya, yung literal po na pagkakagamit niyan, parang yung pagbabantay po sa hayop sa mga tupa. To watch over. Talagang, di ako matutulog. Talagang babantayan ko yan. Kung talagang may magnanakaw dyan sa alaga kong tupa, yan. Pero in a figurative sense, ito pong shamar ay pwede pong gamitin sa ating spiritual life. Mayroon pong spiritual meaning yan.
Gaya ng pag-iingat sa pagsunod, pakinggan maigi, pag-iingat sa pagsunod sa salita ng Diyos. Na kung aaralin po natin ng hermeneutics o kung mas babalikan pa po natin sa mga nakakapag-aral na po ng Bible School o nag-aaral sa Bible School, meron po tinatawag tayo sa hermeneutics na law of first mention. Yung law of first mention, aalamin natin kung saan unang nabanggit yung isang salita. Example, yung shamar dito, alam nyo ba na unang nabanggit yan sa Genesis chapter 2 verse 15. Yung example, basahin natin para ma-establish po yung kahalagahan ng salitang shamar. Sabi po ng Genesis 2, the Lord God, by the way, Ecclesiastes yung binabasa natin, magkaiba po writer nito, Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to keep it. Shamar po ibig sabihin yan. Dito, ang ibig sabihin ng writer ng shamar, hindi lang po basta-basta pag-aalaga. Pakinggan nyo maigi. It is a sacred duty. Type na rin the chat. Sacred duty. Sagradong katungkulan. Ano ibig sabihin yan? Na protektahan at panatiliin ang ganda ng likha ni Lord, yung Garden of Eden. Si Adan po, sa context yan, inatasan po na pamahalaan ang hardin. Yan, lalim. Sa English, garden. At ipinapakita dito na bahagi po ng role ng tao ang pagiging katiwala po niya ng mga bagay na ipinagkatiwala ni Lord. So in essence, ang shamar po is a word that speaks to a deep commitment. Malalim po na commitment to protect, preserve, and watch over what is valuable. Protektahan, pangalagaan, bantayan ang mga mahalaga. Now, literal yun, garden, binabantayan. Ano dapat natin bantayan bilang mga Christian? Tignan nyo, ang ganda, no? Ng word studies. Simple word study po natin na yun. To follow God, pakinggan nyo, point number 1. To follow God means to preserve His Word. Pakita po sa comment section, preserve. Preserve, pangalagaan. Tandaan po, hindi po mananakaw ang salita ni Lord. Salita niya yun eh. Pero yung salita ni Lord na nasa iyo, pwede pong manakaw yan. Let's look at ito pong Mark chapter 4 verse 15. At tignan po natin sa at least maraming iba't ibang mga translation, pero kunin lang natin sa at least 2 translation. Tignan natin sa Amplified, no? Sabi po ng Mark 4:15. By the way, ang context nito, ito yung 4 kinds of soil, no? Yung puso ng tao. Na kung saan tinatanim yung salita ng Diyos, yung iba hindi pinapansin, yung iba hindi maunawaan, yung iba dahil discouraged, nawawala yung salita ng Diyos. So much for that. Pero gusto kong bigyan lang ng diin itong verse 15. The ones along that path are those who have the word sown in their hearts. Yung sheneran, naitanim sa kanyang puso, but when they hear, listen, nung napakinggan nila yung salita ng Diyos, Satan comes at once and by force, type there in the chat, by force, takes away the message which is sown in them. Tignan nyo saglit sa The Living Bible, sa TLB. The hard pathway, iba't ibang uri ng puso, 4, where some of the seed fell, represents the hard hearts. Yung una pala, yung mga matitigas na puso. Some of those who hear God's message, Satan comes at once to try to make them forget it by force. At saka yung iba, talagang ginagamit ni Lord, gusto ni Satan, makalimutan natin ang salita ng Diyos. Kaya pansinin nyo yung pagkakagamit ng iba't ibang translation, nung narinig yung salita ng Diyos, immediately si Satan kinuha, by force, tapos quickly. Kaya kung minsan nadi-discourage tayo at kung minsan hindi natin natatandaan ang salita ng Diyos, kasi nananakaw po ito sa ating puso. Kaya importanteng bantayan mo, watch, shamar, bantayan, preserve mo ang salita ng Diyos na naitanim sa iyong puso. Dahil as soon as God gives us a word, habang nakikinig po kayo ngayon, Satan goes to war. Yung sabi ni Lord, gagaling ka, sasabihin ni Satan, hindi totoo yan. May ipoprovide si Lord para sa'yo. Wala. Di ba? Ipopromote ka, hindi totoo. May bagong bahay, talaga ba? May opportunity, hindi ka sure. May kapayapaan na ibibigay sa'yo si Lord, hindi.
Puro kaguluhan dito sa mundong ito. Kaya kinakailangan mong i-preserve ang word ni Lord sa buhay mo. Huwag mong hayaan manakaw ito. Kaya importante po tandaan, hindi nanakawin ng isang bagay na wala namang value sa buhay mo. Kaya di ba yung mga magnanakaw, pupunta yan sa bahay mo, nanakawin yung valuable. Yung mga pumupunta ng mga sa gabi nagnanakaw sa bahay, sa mall, sa sanglaan, sa bangko, hindi naman nila kinukuha yung ballpen, hindi nila kinukuha yung basurahan. Ang kinukuha nila yung something valuable. Ganon din po pagdating sa spiritual life natin. That is why you need to preserve, to watch, to take care of your life, to take care of the Word of God in your life. Tanong, kamusta yung Word of God sa buhay mo? Tandaan mo ang salita ng Diyos, ang huhubog sa karakter at pagkatao mo bilang anak ng Diyos. Kaya lang kung wala kang salita ng Diyos sa buhay mo, paano ka ma-form? Satan is after the Word of God in your heart. Valuable yan. Kaya preserve it. Pangalawa, to follow God means to observe His Word. Preserve His Word, observe His Word. Pakitype nga po sa comment section, observe. Ang observe po, by the way, lilinawin ko lang bakit, observe mo lang siya, ang cute, hindi ganyan yan. Pag sinabi pong observe, to observe is to comply, to fulfill and obey His Word. Hindi yan po titignan lang. Sinusunod po ang salita ng Diyos, tinutupad at isinasabuhay. Uy, STS, pwede niyong kunin yun. Sinusunod, ang salita ng Diyos ay sinusunod, tinutupad at isinasabuhay. STI, yun pala yun. O pwede niyong tandaan, sit. Sinusunod, tinutupad, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi ni Lord, magpatawad ka, you see, hindi magiging effective ito sa buhay mo kung hindi mo i-apply. Pakitype sa comment section, i-apply mo. Magbigay ka. Marami sa atin, gusto natin ang promise ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord, pero ayaw ng process. Listen, bago yung fulfillment ng promise, meron ka dapat susunding process. Gusto mong pumayat, ayaw mong dumaan sa proseso ng pagdadiet. Gusto mong umayos yung spiritual life mo, ayaw mong dumaan sa proseso ng spiritual discipline. Gusto mong pagpalain ka ni Lord, ayaw mong sundin yung prinsipyo na dapat nagbibigay ka sa simbahan. Mahirap mag-pray, lalong-lalo na kapag sobrang tindi ng problema mo, pero dapat kang mag-pray. Mahirap mag-share, lalong-lalo na pag down ka, pero kailangan mo mag-share. Mag-invite ka. Why? Because Christianity without obedience to God's Word is an empty religion. Kung Kristiyano ka pero hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos, para kang nagsisimba pero wala namang pagbabago. Meron po ako lately na binabasa na book, yung book po ni Stephen Covey na 7 Habits of an Effective People o Effective Person o Effective People. Sabi niya dun sa kanyang book, importanteng na-apply po natin yung mga prinsipyo na ikakabuti po ng ating pong buhay. To learn, pero hindi mo ina-apply is not really to learn. To know, but hindi mo ina-apply is not really to know. Hindi mo talaga alam. Kasi kung alam mo, dapat mo siyang gawin. Ang pagsunod kay Lord, ang paraan para ma-honor siya. Para ma-represent mo si Lord at para, pakinggan maigi, para maranasan mo tunay na pagpapala. Ang pagsunod po sa Diyos ay patungo sa meaningful na buhay. You want your life to be meaningful? Then follow God. Ang pagsunod kay Lord, hindi po madali pero sigurado ito'y patungo sa masaganang buhay. Mga kapatid, ano ang magmo-motivate sa atin sa pagsunod kay Lord? Pagmamahal. Hindi lang fear, hindi lang reverence, but ultimately love. Type nyo po sa comment section, love. Sabi po ng John chapter 14 verse 15. Okay, sino po dito mahal si Lord? Mag-type ng I love God. Yan. I love God. I love God. Come on, type there in the chat, I love God. Thank you. Sige, type nyo pa sa comment section, I love God. Kung talagang mahal mo si Lord, ito ang qualification. Ito ang ebidensya. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Susundin mo ang aking utos. Ang meaningful na buhay ay ang tao. Ang meaningful ang buhay ng taong sumusunod sa Diyos. If you want your life to be meaningful, follow God. In conclusion, this is the whole duty of mankind. Ito yung purpose of life. Sabi niya, kinungklud niya. Sabi sa verse 13,
Let me close it sa verse 13, no? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Fear God and follow His word. For this is the duty, type that in the chat, duty. For this is the duty of all mankind. Alam niyo po ba, nung nag-word study ako nitong Ecclesiastes na ito, alam niyo ba sa original Hebrew, ito pong word na duty ay wala po doon. Inilagay na lamang po ito ng iba't ibang mga translators para at least mas maunawaan natin ano ba ibig sabihin ng writer sa Hebrew word nito. Alam niyo ba, sa original Hebrew, ito pong duty ay wala po yan. Nilagay niya lang sa English word, which is not bad. Para, at least, nilagay ito para hindi naman tinanggal yung buong kabuuan. Actually, mas naunawaan pa nga natin ang buong kabuuan o yung kabuuan ng sinasabi ng writer. In the original Hebrew, the word duty isn't even there. It literally reads, ito daw yung pag binasa mo yan sa original Hebrew, this is the whole of man. Pakitype nga po sa comment section, whole. This is the whole of man. In other words, this is not just our job. Yung pagsunod sa Diyos at takot sa Diyos, hindi lang daw ito tungkulin, hindi lang dapat natin to duty. It is our identity and design. Yan po ang ibig sabihin ng buhay. Ang pagsunod sa Diyos, hindi lamang po ito utos, hindi lamang po duty. You are designed to follow God. Yun po ibig sabihin niyan. You are designed to follow Him. Bilang mga Christian, ang role po natin, hindi lamang po sumunod. Tama yun, sumunod at patakot sa Diyos. Pero yun po yung pagkakadesenyo po sa atin ng ating Panginoon. You were created to fear God and to follow His commandments. Mga kapatid, ang pagsunod po at paggalang sa Diyos, hindi lamang po ito responsibilidad. Ito po yung pinaka-purpose ng buhay natin. So I want you to listen to this very carefully. If I am going, as I close, if I am going to summarize the whole message, ito lang ang bottom line. Pakinggan niyo po maigi. The bottom line is this. You were made to fear God and to follow Him. That's our identity. Iyan po ang identity at pagkakadesenyo po sa atin ng ating Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos para matakot sa Kanya, reverential fear, in-explain ko na yan kanina, respeto, paggalang, pagmamahal. You were made to fear God and to follow Him. Kaya kapatid, life outside of this purpose is empty. It's pointless. Life without fear of God and following of His commandments is an empty life. At the end of the day, listen to this, at the end of the day, at the end of your career, and ultimately at the end of your life, ay ang final judgment. At sabi po sa verse 14, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, God will judge us. Everything we do, including every secret sin, everything good or bad. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon, public man or private man na actions, secret thoughts o yung ating pong motives, lahat ay nakikita ng ating Panginoon. At someday, lahat po tayo huhusgahan ng ating Panginoon. Criminal ka man o hindi, mabait ka man o mabuti, all of us will give an account to God. Romans chapter 14 verse 12. Each of us will give an account of ourselves to God. Mga kapatid, naalala ko po as I end, nung kami po ay high school pa lang, siyempre pag wala pa yung teacher namin, nasa loob kami ng classroom, nasubukan niyo na ba yung gagawa kayo ng papel na eroplano, mag-iingay kayo, tapos yung mga classmate mo, walang magsusulat ng noisy kasi magkakakontsaba kayo, gumagawa kami ng papel, nagbabatuhan kami ng papel, ang ingay namin, yung iba mga nagliligawan, yung iba naman mga, woo! Mga ganun, ang ingay. But the moment na dumating na yung teacher, tahimik na kami lahat, lalong-lalo na kapag exam. Nag-behave kami differently because we know that teacher is watching. Ano pwede po natin matutunan doon? We need to behave properly because we know may nakakakita man sa atin na wala, God is watching. Let us close our eyes and bow our heads and we will pray. Pikit po natin ang ating mata. Kung saan ka man nanonood ngayon, please, manalangin po tayo. Pakinggan niyo po itong panalangin na ito. Close your eyes, bow your heads. The summary of it all ng ating buhay, what on earth am I here for?
Kapatid, we are made to fear God and to follow Him. Kapatid, kung pagod ka na sa kakahabol sa mga walang saysay, mga walang kwentang bagay, mukhang masaya sa mundo pero pagod ka na, empty pa rin. Ang dami ng pinangako sa akin ng pera, ng career, ng iba't ibang relationship. Pero wala pa rin halaga ito. Empty pa rin ako. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, balik ka na kay Lord. Kasi siya lang ang may tunay na kaligayahan na maibibigay sa'yo. Siya lang ang may tunay na halaga. Kung ang takot mo sa Diyos ay nanlamig ka na sa takot mo sa Diyos, sabihin mo sa Kanya, Lord, i-renew niyo po yung akin pong takot sa inyo. Help me, Lord God, by your grace to fear you. Kung napabayaan mo na ang salita ng Diyos, ang iyong devotional time, commit to obeying God. Commit to obeying His word again. And if you're living in a secret sin, remember, I want you to listen to this very carefully habang po tayo ay nananalangin. Remember that God sees all. At hindi lamang yon, may good news ako sa'yo. Nag-o-offer si Christ ng kapatawaran sa mga taong nadapa at nagkakasala. Kapatid, kung first time mo nakapakinig ng mensahe na to at sa tingin mo may relihiyon ka, pero wala kang personal relationship sa ating Panginoon, it's time to surrender your life to Jesus right now. Sabihin mo lang, pray this prayer with me. Hindi ka maililigtas ang prayer na to. Ang magkakapagligtas sa'yo yung faith mo kay Jesus Christ sa ginawa niya sa cross. But ito nga lang prayer natin ay expression lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Now I realize that the very purpose of life is to fear God and to follow His word all the days of my life. Starting today, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I repent of my sin and I believe in the finished work of Christ on the cross. And starting today, help me to live for you. Magiging follower mo ako, Panginoon. Lord, I pray that renew my brother and sister's passion for you. Heal that person right now. Restore that person right now. I pray that you provide for that person right now. Panginoon, maraming salamat po. Muli, binabalik po namin sa iyo lahat ng parangal, papuri, pagsamba at kaluwalhatian sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala at sumabay sa aming panalangin at naunawaan ang kanyang purpose dito sa mundo ay mag-type ng all caps na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, if you are blessed, type po sa comment section, I am blessed. Pauranin po natin ang mga heart reacts. I-share nyo po yung ating stream na ito. If you find this message very effective, if you find this message very relevant and very biblical, i-type nyo po yan, i-tag nyo, i-share nyo sa inyong mga timeline ngayon. At bago po kayo mag-out dito po sa ating pong Facebook Live, ipopost po natin yung ating po mga discussion questions. Sagutin niyo po yan with your friends, with your family, with your spouse, with your siblings, with your cousins. Napakaganda po natin mga discussion questions. See you po again next week sa third installment po ng ating brand new series for the month of August entitled Hot Seat, Dealing with Life's Greatest Questions. Ito po si Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, mahal ka ng Panginoon. God bless us.